Hello, kamusta kayo? Si Dale nga pala ulito. Siyempre, lunch break uli. At lalo pag maganda ang panahon, maglakad-lakad tayo. Dito pa rin siyempre sa North Sydney area, saan malapit yung opisina ko. Kaya madalas dito lang ako naglalakad lagi, along dito sa papuntang Harbour Bridge. So dito muna tayo tumambay sa Bradfield Park, isa sa mga park na tinatambayan natin tuwing lunch. Kalagitnaan ng winter ngayon pero hindi ganun kalamig, kaya masarap talaga maglakad-lakad, mag-jogging. Papakita ko sa inyo. Ayan, kita nyo maraming naglalakad ng aso doon. Dami niyang aso. Ayan, maraming nagja-jogging. Yung mga dahon tuyo. So gusto ko nga palang magpasalamat at mag-shoutout sa inyong lahat sa patuloy na pag-suporta at panonood nyo ng aming mga videos. Na-appreciate namin. Lalo na yung nakaraang video, request po yun. Isang ating subscriber tungkol sa pagbili ng sasakyan. So ayun sila, naglalakad ng napakaraming aso. So nung nakaraang vlog, medyo naging sarcastic ako sa aking comment tungkol sa pera. Pasensya na po kayo. Hindi ko po minimin yun. Siguro ganun lang reaction ko kasi minsan nagtanong din ako kung ano yung requirement at sinabi sa akin pera at tinawanan pa ako. Kaya medyo na bumalik lang sa alaala ko. Kaya medyo natawa ako. Pero ibig ko lang pong sabihin doon is kung kailangan nyo ng pera para pandagdag sa deposit at mapadali ang syempre pagbabayad ng kotse natin. Dahil nasa kotseng topic tayo, meron pang ilang comment. Sasagutin ko na lang. Galing kay ZF1991. Hello po ma'am, masasuggest nyo po ba na mag driving lessons sa Philippines bago mag-migrate sa AO? Diyan na po ba kayo natuto mag-drive? Thank you po and God bless. So sasagutin ko muna yung unang tanong mo, ZF 1991. Kung galing ka sa Philippines, ang ma-advise ko is siguro mag-practice ka lang para sa confidence. Eventually pagdating mo rito, dito ka magpa-practice ng seryoso kasi maraming difference ang sitwasyon ng kalsada at saka yung pagdadrive kumpara dyan at dito sa Australia. Una na dyan is dito is right hand drive yung mga kotse kumpara dyan sa atin na left hand. Minsan nakakalito yun pagka sinabing driving on the left side of the road, ibig sabihin noon ay kaparehas lang siya ng right hand drive. So dito ang pinakapalatandaan ko sa ganyan para di nakakalito, pag tumatawid ako titingin muna ako sa kanan, kumpara dyan sa Philippines titingin ka muna sa kaliwa. So bukod sa right hand drive dito, marami silang road rules na pinapatupad at stricto sila kasi matataas ang fine at merong demerit system dito na bukod sa pagka na-konsumo lahat ang demerits na dito sa New South Wales, 13 demerit points is may effect siya sa pag nag-a-apply ka ng insurance kasi doon nakikita ng mga insurance provider ng kotse kung anong klaseng driver ka, kung safe driver ka, kung may record ka. So yun ang basis. So bukod sa demerit sa lisensya, epekto rin niya is sa pagkuha ng insurance. So yung sunod mong tanong na diyan na po ba kayo natuto mag-drive? Noong nasa Philippines pa ako, hindi ako nagda-drive doon masyado, commute lang. Siguro drive-an para makakuha ng lisensya. Nung nag-Singapore ako, hindi rin ako nag-drive kasi napaka-convenient ng public transport doon. Hindi mo siya paproblemahin. Pagdating ko na lang dito sa Australia, ako talaga nag-practice, mag-aral at natuto mag-drive. Siguro sa ibang vlog ko na lang i-explain kung paano ako nag-adjust, nag-aral dito. Pero overall, madali matuto magmaneho dito kasi disiplinado sila, saka nagbibigayan yung mga driver at mas konti yung iintindihin mo. Di katulad sa Philippines,
maraming motorsiklo, yan, yung mga singit-singit, tutok yung mga kotse, traffic, maraming basta na lang tatawid. Kumbaga dito, less stress. Okay, sagutin naman natin tong isang tanong galing kay Abigail Vinluan 6780. Shout out sa'yo, salamat sa iyong pag-comment. Ang tanong niya, paano po pagkuha ng driver's license dyan, ma'am, sir? Pag nag-drive test ba manual or pwede po ang auto ang gamitin, ma'am, sir? Okay, sagutin ko yung una mong question. Paano pagkuha ng driver's license? Depende yan per state. Generally, pagkakaalam ko, halos pare-parehas lang lahat. Siguro nagkakaiba lang sa procedure tsaka requirements. May konti lang pagkakaiba kada state. So dito sa New South Wales, pagkuha ng lisensya, kapag totaling wala kang lisensya, kailangan mo mag-learner's driver's test. Online siya ngayon. Basa ko lang recently na balak i-implement na online na lang ang learner's driver's test. So normally sa ano mo siya kinukuha? Sa mga service NSW. Magbubook ka, tapos may computer station doon. So doon ka mag-login at kukuhain mo yung test mo. So after ng test mo, malalaman mo na rin kung pasado ka. After mo ng learners, kukuha ka ng hazard perception test. Hindi ako nag-take nun nabasa ko lang, kailangan mo siya. After mo maipasa yun, ay magbubook ka na ng iyong driver's test. Pero kung ikaw ay 18 to 25 years old, kailangan mo kompleto yung logbook, which is 120 hours of driving time. Sa 125 hours na yun, 20 hours dapat nighttime driving. Yun ay nabasa ko lang. Ilalag mo yung oras mo tuwing kailan ka magdadrive. Tapos pipirmahan nyo ng either instructor or ng kasama mong full licensed driver. So tinanong ko yung ka-office mate ko, ang sabi ko paano kung doktorin mo? May gumagawa ba nun? Sabi niya, pwede. Hindi niya sinabing may gumagawa, pwede. So kumbaga, risk mo na lang. Kasi syempre, buhay ang nakataya sa pagdadrive, kaya ano ba naman yung 120 hours, di ba? Pero kung 25 and above years old ka, i-skip mo na yung logbook, diretso ka na mag-book ng driver's test. At kapag ka naipasa mo yun, meron ka ng driver's license. May category ang driver's license dito. Merong P1, P2 at full license. Yan ang pagdadaanan kung balak mong mag-convert ng driver's license dito. Idadagdag ko lang pala, so yung license is yung nasabi ko 18 to 25. Pero kung meron ka ng driver's license na more than 3 years, ang kailangan mo lang gawin dito sa New South Wales is mag learner's test. Pag naipasa mo yon, hindi ka na mag-hazard test, hindi ka na magla-logbook, pwede ka na kaagad diretso kumuha ng driver's test. At kapag ka naipasa mo na yon, full license na kaagad yung ibibigay sa'yo. So yung next sa tanong, pag nag-drive test ba manual or pwede ang auto? Depende sa lisensya na gusto mo. Kasi may lisensya na may condition na pwedeng manual lang ang gusto mong i-drive or automatic. Yung sagot sa tanong mo is kung ang gusto mong condition sa lisensya mo is automatic, ang gagamitin mo is automatic. Manual kung manual. Okay, syempre maglakad-lakad muna tayo. At tuloy natin ang kwento ng tungkol sa sasakyan at kalsada, kung ano man ang mapapansin natin dito. So, pakita natin ito. So, lapitan natin tong sign na to. So, dito sa buong Australia, ganyan ang kanilang parking sign. Yan. So, ang ibig sabihin yan ng 2P is 2 hours meter. So ibig sabihin, magpapark ka dyan for 2 hours maximum at babayaran mo siya sa mga ganyang oras. So Monday to Saturday, 8:30 AM
to midnight. Sunday and public holidays 11 a.m. midnight. So nakalagay dyan yung condition. Ayan, ito yung bayaran. Ito. Tsaka magbabayad. So normally credit card lang ang bayaran dyan. Kada kalsada merong signage na ganon. Sasabihin niya kung gaano katagal pwede magpark, anong oras, anong araw, kung libre ba o hindi. So kung may nakalagay doon na meter, ibig sabihin 2 hours parking maximum, per hour magbabayad ka. Hindi man per hour, may setting doon kung ilang minutes, maximum 2 hours. Kung walang meter, nakalagay lang 2p, ibig sabihin libre magpark doon ng 2 hours. Ito, pakita ko sa inyo yung madalas na parte ng kalsada rito sa Australia. Tawag nila rito is roundabout. So ito siya. Ayan ang roundabout. Paikot. Rotonda tawag sa atin. So ang sistema dyan, basta pagpasok mo doon at merong kotse sa kanan mo, lagi mo siyang pagbibigyan. Tulad nito. Hihinto siya kasi may kotse sa kanan niya. Dapat pinauna niya yung lumiko siya. So ganyan. Ito, bali, pabalik na tayo sa ating office. Tapos na naman ang lunch break. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsuporta sa aming vlog. Sana meron kaming i-share sa inyo kaalaman. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod. Ingat kayo palagi. Paalam. Ganda ng mga kotse rito. Pangmayaman. Classic na mga vintage car.